Si Lupin, nabuhay! Akala ho ng marami si Lupin anime lang. Abay, buhay pala ito, nandun sa Amerika. Oo, unang impression ng buong mundo, ano. But anyway, kasabay ng pag-resurface ni Lupin, tinampahan po ng disbarment case. Itong abogado ng 18 Marines. Kaya nako, ito ho ay isang uri na naman ng diversyon para makalimutan ho ninyo si Lupin. Di ba? Nagtaas na presyo ng langis. Oo. Si Lupin, nasa gitna ng mga panawagang magtipid ang lahat, ay nagawa pang magpabongga ng kanilang mga pabayle. Bailehan means party-party, sayawan. Can you imagine that? Kainan, festival, fiesta. Sus Maria Josep, hindi ko nga alam kung paano ako magpapasali ng gasolina ngayon dahil napakamahal. Pero, etong ating mga magagaling na mga deputados, nagawa pang gumastos ng kung ilang-ilan. Hindi yung paggastos, kundi yung kanilang pagwawalang bahala sa sitwasyon. Yung pagkikibit balikat sa problema ng Pilipino, sa Pilipinas at sa abroad. Abay, nakapagpa-party pa. Napakagaling talaga nito. Huwag niyong kalilimutan ha. Si Lupin ho! Oy, si Lupin in real life natagpuan sa Amerika. Akala ho ng marami si Lupin anime lang. Abay, buhay pala ito, nandun sa Amerika. Oo, unang impression ng buong mundo, ano ha? Unang impression ng buong mundo. Aba, si Lupin, nabuhay! But anyway, gusto ho nilang ibahin na naman ang usapan, ano ha? Dahil kasabay ho ng pag-resurface ni Lupin sa Estados Unidos ay meron naman hong bagong pakulo. Sinampahan po ng disbarment case. Ang disbursement. Ala nga palang pera tong mga to. Ha? Alang i-disburse. Sinampahan ho ng disbarment case itong abogado ng 18 Marines o yung 18 sundalo in sa kabuuan. Actually, sila ho'y tinawag na 18 Marines dahil karamihan po sa kanila ay mga dating Marines, ano ha. Pero hindi ho sila lahat ay Marines. Yung iba ho ay Army at in total sila ho ay 18 dating sundalo. Dahil hindi ho nila matanggap, ano ha, ang mga paratang at hindi ho nila alam kung paano ho nilang ipagtatanggol ang kanilang mga sarili, sinampahan ho nitong si BJMP, yung NBP, New Bilibid Prisons Chief na si Katapang, ano ha, eto hong abogado ng former nung 18 dating sundalo. Sinampahan ito ng disbarment case para ho matanggal sa pagka-abogado. Ang kanilang dahilan ay sapagkat pag ikaw daw ay naging abogado, ikaw ay sumumpa na hindi ka magsasabi ng kasinungalingan. Na pawang katotohanan lamang ang iyong isisiwalat sa pagharap mo sa korte o mapa ikaw ay taga-usig o ikaw ay tagapagtanggol. Di ba ga? Kaya lang, hindi siguro nila matanggap at hindi nila maatim na meron hong dating mga sundalo, sila ay nakasama sa mga listahan ng dinalhan o pinaghatiran ng mali-maletang basura. Basura yung term na ginamit ko kasi baka makalimutan ho ninyo, ang una nagsiwalat ho niyan ay si Orly Gutesa. Na ang tawag ho nila doon sa laman ng mga maleta ay basura. Sa halip na patunayan na hindi totoo ang sinasabi nitong mga Marines na ito, ay di kanilang sinampahan ng disbarment case. Ito hong si Ali, anong aling apelyido nitong si Kwan? Yung hepe ng ano tawag dito? Yung abogado ng tatlo. Oo, sandali ha. Medyo malilimutin na ako ha. Ayan. Ito hong si Attorney Levito Baligod.
Sinampahan ho ito ng disbarment case. Pinapadisbar ni Bucor Chief Gregorio Catapang Jr. sa Korte Suprema si kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya na tinaguri ang maleta delivery scheme. Sa affidavit ho ng dating mga sundalo, nag-deliver umano ng 8 maleta si Catapang kay dating Congressman Zaldico sa BGC Shangri-La. Yan. Ang sabi niya, kasi nanumpa ka kapag abogado ka na magsasabi ka lang ng totoo. You will not bear false witnesses against people. Dapat totoo lang ang sabi ni Catapang. Naghain din si Catapang ng mga kasong libel at perjury laban kay Baligod at sa 18 dating sundalo ng Philippine Marine Corps ng Armed Forces of the Philippines at ito'y kanyang inihain sa Department of Justice. Tama ho yun. Totoo yung sinasabi na ito. Ang sinasabi ho na ito ni Bucor Chief Gregorio Catapang Jr. ay totoo. Totoo ho. Na kapag ka ikaw ay abogado, ikaw ay sumumpang magsasabi ka lamang ng totoo. And hindi ka sasaksi sa sa kasinungalingan, sa walang katotohanan. Ayun, totoo ho 'yon. Kaya lang ho, ang tanong, gaano ka kasiguro na hindi totoo ang sinasabi nitong mga ito? Does the filing of disbarment case and libel and perjury against these people ang tawag dito, prove that you are innocent? Ay, hindi. Hindi ganon, Mr. Catapang. Yung paghahain mo ng kaso laban sa mga ito ay isang uri ng pagsupil mo sa kanilang karapatan. Kaya kung ikaw ay talagang walang kasalanan, patunayan mo. Patunayan mo. Kung talagang sinasabi na ikaw ay nag-deliver ng salapi doon sa BGC Shangri-La. Ay di alamin mo kung kailan yung sinasabi na yon. Imbestigahan mo. Mayroon niyang kopya ng kanilang mga CCTV records. Unless otherwise, automatic na nabubura. Pero kung tutusin, dapat sa mga CCTV files na yan ho ay dapat ay nakatenga yan ng at least 3 taon. Dapat. Ay, hindi ko alam kung may batas na ganun, pero nakagisna na namin yan eh. At least, yung mga video na yan, dapat 3 taon at least nandyan yan. Kaya lang ho, yung may mga malalaking lugar para sa kanilang library, abay, hindi lang ho 3 taon, dekada na ho. Yung mga tape pa nung araw, di ba ga? Nung araw kasi ay, ang ginagamit nung araw ay Umatic tape. Tapos naging Betacam. At pagkatapos ay, naging digital na. Naging digital na. Hindi pa ho doon nagtatapos ang lahat. Hindi ba ga? Naging P. Ayan, yung P to, digital na yan. Hanggang ngayon. Yun hong mga tape nung araw, unti-unti na rin ho nilang inililipat sa digital copy para mas lumuwag ang kanilang library at mas mabilis ang paghahanap. Kasi nga naman, kung catalog, may catalog yan eh. Listahan ng mga tape at laman ng bawat tape. Ngayon, kung talagang hindi totoo yan, abay di patunayan ninyo na nagsisinungaling ito. Kailan? Makikita naman yan sa investigasyon, di ba ga? Meron itong sinumpang salaysay. Meron niyang petsa, palagay ko. Kung wala mang oras, ay di pag sinabing December 12, ay di yung lahat ng record ng December 12, 2024, halimbawa, ay di hanapin ninyo doon. Ay wag ka, siguraduhin ninyong hindi tatalo ng oras. Pag tumalo ng oras, may pinutol. Di ba ga? Ganyan. Yun ang sa tingin ko yung mas dapat mong gawin, Mr. Catapang. Pero yung kasuhan niyang mga yan, isang uri yan ng pagsansala sa kanilang karapatan. Ay, anong epekto niyan? Kasi yung unang epekto niyan, hindi siyempre, mapipilitan silang manahimik. Cyber libel, perjury, libel. Di pagka kinasuhan yan, mapipilitan silang tumahimik. Sapagkat papayagan lang sila magsalita kapag nasa tamang paglilitis na ng korte. Di parang pinigilan mo, sinansala mo kanilang karapatang magpahayag ng katotohanan. Kaya nako, ito ho ay isang uri na naman ng diversyon para makalimutan ho ninyo si Lupin. Di ba? Si Lupin na sa gitna ng mga panawagang magtipid ang lahat, lalo na ang bawat mga ahensya ng gobyerno,
at si Juan de la Cruz magtipid, maghintay habang ang ating mga OFW unti-unting namamatay sa abroad sa takot. Hindi ho yung literal, ano ha? Yung iba'y talagang halos mamatay na sa stress, sa takot at kung ano-ano pa na kanilang mga nararamdaman doon dahil sa pagpapabaya ng pamahalaan, ay nagawa pang magpabongga ng kanilang mga pabayle. Alam mo yung bailehan, direct live? Bailehan means party-party, sayawan. Can you imagine that? Kainan, festival, fiesta. Sus Mariosep, nagtaas na ang presyo ng langis. Oo, hindi ko nga alam kung paano ako magpapasali ng gasolina ngayon dahil napakamahal. Abante Philippines. Pero, etong ating mga magagaling na mga deputados, nagawa pang gumastos ng kung ilang-ilan. Hindi yung paggastos, kundi yung kanilang pagwawalang, pagwawalang bahala sa sitwasyon. Yung pagkikibit balikat sa problema ng Pilipino, sa Pilipinas at sa abroad. Abay, nakapagpaparty pa. Napakagaling talaga nito. Tandaan ninyo yan sa 2028, mga kabante. Isulat ninyo yan, hindi ho sa tubig. Isulat ninyo yan sa papel o kung maaari, itatak ninyo sa bato.